Nanawagan si Coach Yenggao ng suporta hindi lang sa Gilas Pilipinas kundi maging kay Coach Tim Cone. Hirit niya, may napatunayan na umano ang triangle na ginagamit ni Coach Tim. Binanggit din niya ang halaga ng malimit na pakikipagbasagan sa grupo ng Australia at New Zealand na makakaharap ng grupo sa World Cup qualifiers na ayon sa kanya ay hindi dapat na ihanay sa kontinente ng Asia. Sa huli, paniwala si Coach Yeng na may palag ang Gilas Pilipinas kung hindi dumaan ang matinding injury. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kung binabanatan si Coach Tim sa social media ng kanyang kritiko, bunga ng triangle na ipinatutupad nito sa Gilas Pilipinas, kabaligtaran naman ang pahayag ni Coach Yenggao. Sa lumabas na ulat, nanawagan ito ng suporta para kay Coach Tim. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Yeng sa report ni Kinito Henson sa Fieldstar. May sariling estilo si Coach Tim at patunay ang kanyang track record ng tagumpay. Kilala siya sa triangle offense at sa paggamit ng maikling rotation. Yan ang kanyang tatak. Pinatunayan niya kung ano kaya nating gawin nang manalo tayo ng ginto sa Asian Games. Suportahan natin siya at huwag tayong masyadong maging kritikal. Obviously, ang daming bumabatikos kay Coach Tim Cone sa issue ng Gilas Pilipinas, di ba? Ang sinasabi kasi ng ating mga kababayan tungkol dyan, palitan sana ang ibang player na hindi nagpe-perform ng maayos, yung sablay sa kanyang hanay, yung kabado kapag nasa bakbakan na, di ba? Tingin kasi nila, marami namang available na players para sa nasabing spot, kaya hiling nila, ma-aksyonan sana ni Coach Tim Cone. Siyempre kasama dun yung triangle offense na ipinatutupad ni Coach Tim na subject ng pahayag ni Coach Yenggao. Sa isang side, may napatunayan na talaga siya dun. Hindi na natin isa-isahin kasi andyan naman ang kanyang ginawa, di ba? Asian Games, Latvia at iba pa. Sinagot na rin ni Coach Tim ang isyong yan at alam niya na maraming batikos na nakukuha niya kasi nga nagbabasa daw siya talaga ng mga komento ng ating mga kababayan kahit masakit minsan ang kanilang mga pahayag. So siguro sa ganitong sitwasyon, unang-una, sila talaga yung may alam dun Pangalawa, yung achievements niya, patunay yun na posible talagang manalo ang koponan sa sistemang ginagamit niya para sa pambansang koponan. Kaya marapat lang talaga na suportahan natin ang ginagawa niya. Kung titingnan mo naman yung komento ng ating mga kababayan, mas matinding panawagan nila sa pagpapalit ng players talaga kumpara sa sistema na ipinatutupad niya. Yun ang nakikita ko o baka sa akin lang yun. Doon siguro nagkakaproblema kasi at tubili talaga si Coach Tim na magpalit ng players. While etong ating mga kababayan, gusto nila na magpalit talaga ng players, lalo na yung hindi talaga nag-perform ng maayos sa nakaraang Asia Cup. Sa patuloy na pahayag ni Coach Yeng tungkol sa Gilas Pilipinas at kay Coach Tim, binanggit nito ang kahalagahan ng patuloy na pakikipagbasagan ng pambansang koponan sa grupo ng Australia at New Zealand. Bagamat aminado siya na hindi dapat kasama sa hanay ng Asia ang dalawang bansang nabanggit. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Yeng sa report ni Kinito Henson sa Fieldstar. Ang mahalaga, patuloy tayong nakakalaban ng mga koponang gaya ng Australia at New Zealand para mas gumaling tayo. Sa totoo lang hindi dapat sila naglalaro sa ating zone. May natural silang kalamangan pagdating sa genetics. Dapat nasa ibang zone sila, hindi sa Asia. Sapat na ang hirap talunin ng Japan, Korea, Iran, Jordan, Chinese Taipei, China at Lebanon. Pero kaya natin silang talunin. Totoo yun sapat na yung matitigas na kalaban natin dito sa Asia. Sobrang nakasing tigas ng Australia at New Zealand Bentahin nila yung kakaibang breed nila. Sa hugis pa lang kasi dapat nasa kontinente ng Europa or maybe sa Amerika, di ba? Pero dito sa Asia, parang hirap isipin na sa mga bansang Asyano sila inihanay. Yung lahi kasi ng Asian, ibang-iba sa lahi nila. Anyway, wala naman tayong magagawa kasi desisyon ng FIBA yan Pero sa isang side naman, totoo rin na sinasabi ni Coach Yeng na mas mabuti talaga na nakakalaban natin sila kasi nga nahahasa ang Gilas Pilipinas sa bakbakan Ang nakikita lang natin na problema doon is hindi maya't maya nakakaharap natin sila, di ba? Minsan lang talaga, pero kahit paano, may impact pa rin yun. Ang isa pang problema natin ngayon mga ka-playoffs, yung ibang bansa katulad ng Chinese Taipei, nag-upgrade na sila. Nagbago ng lineup at nagbago ng estilo. Kaya ang resulta, 2 beses nilang pinulbos ang Gilas Pilipinas. At base kay Coach Tim, hindi tsamba yon. Ginawa talaga ng Chinese Taipei yon na talunin nila ang pambansang koponan. Kaya sobrang laking hamon ngayon ito sa hanay ni Coach Tim Cone. Alam naman natin na may programa silang sinusundan dito, kaya siguro ipaubaya natin sa kanila ang lahat kasi sabi nga nila at the end of the day, sila din ang lumalaban para sa bansa Tayo, suporta lang ano man ang mangyari sa kampanya nila. So ibig sabihin, wala dapat issue na posibleng makaapekto sa kanilang kampanya, lalo na ngayong paparating na Nobyembre kung saan sasalang sila sa World Cup qualifiers. Sa dulo ng kanyang pahayag ay tila inamin ito na posibleng nagbago ang kapalaran ng grupo ni Coach Tim sa nakaraang Asia Cup sakaling walang injured players ang pambansang koponan. Kasabay niyan, idiniin ni Coach Yeng na malaking parte din ng laban ng swerte o buenas sa isang koponan. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin
sigurado si Coach Yeng. Sa report ni Quinito Henson sa Fieldstar, hindi lang talent at coaching ang nakapagbibigay ng kaibahan kundi pati na rin yung swerte. Tinamaan tayo ng mga injury, sina Calvin Aptana at CJ Perez, hindi sila nakapaglaro sa huli nating laban. Si Justin Brownlee ang ating bayani pero tao lang din siya, malaki rin ang papel ng swerte. Yun ang ay sinasabi ni Coach Tim Cone, kung buo or andyan si Kai Sotto, posible iba yun ang resulta. Kung walang injured players ang Gilas Pilipinas katulad ni Calvin at CJ Perez, ganun din si Junmar Fajardo, posible iba yun nangyari. Di ba may iniinda ring injury si Junmar habang nakikipagbasagan sa TNT Tropang 5G sa Philippine Cup Finals? Kaya nung time na bakbaka na sa Asia Cup, ayun ang pangit ng resulta. Kitang-kita mo yung effect ng injuries na dinadaanan ng Gilas ng time na yon. Tapos wala rin silang swerte. Malas na malas sila sa mga birada nila, di ba? Si Aptana na sobrang tulis sa TNT dito sa PBA, bigong-bigo siya dun sa Asia Cup eh. Si CJ Perez, bago na injured, hindi rin ganun kaganda ang nailabas niyang performance. Wala yung swerte na binabanggit ni Coach Yeng habang yung mga kalaban nila, kahit anong style ng birada nila, pumapasok. Lalo na yung New Zealand, nasa taas pa lang yung bola, pwede mo nang ilista sa score nila, di ba? Yung Chinese Taipei, grabe rin. Sobrang nakakadismaya talaga nangyari sa kanila dahil hindi umayon ang swerte sa kanila noong mga panahon na yon. Kaya ang tanong ng bayan, ano ang aasahan natin sa susunod na kampanya sa World Cup qualifiers ngayong Nobyembre? Kung ako tatanungin, mahirapan pa rin kasi Australia at New Zealand ulit eh. Pero sa tingin ko, dahil andyan si Kai Sotto, posible rin si QMB, mas inspirado sila. May makikita kasi silang protection sa gitna eh. Hiling lang natin siguro is sana manalo tayo at makapasok sa World Cup na gaganapin sa Qatar sa taong 2027. So guys, maraming salamat.